Oh, siya po ay isang former Philippine Communication Secretary, matapang na abogada, kahit ano pang gawin sa kanya, tatayo at nakatayo pa rin. Let us welcome Attorney Trixie Angeles. Yeah! Magandang gabi po! Magandang gabi po! Tayo ay maisog! Yes! Every year, once a year, nire-require ang ating Pangulo ng saligang batas na mag-report sa bayan. Sa saligang batas yan. Napipilitan siya. Kasi on ordinary days, tila hindi na tayo kinakausap. Napansin nyo ba? Kinakausap pa ba tayo ng Pangulo? Hindi. Kinakausap niya media. Okay? Traditional media. Mainstream media. Bakit? Kasi ang mainstream media, boses sila ng mga investors nila. Malalaking negosyo yan. So, yung mga negosyo na yun, yung kanilang inilalahad, pinapahayag, yan po ang boses ng mga may-ari sa kanila. So nakikinig ang Pangulo sa kanila, pag sila may tanong, sasagutin niya. Pero pag tayo nagtatanong, sinasagot ba tayo? Nung tayo nagtatanong, sino yung nakasakay sa jumper? Sinagot ba tayo? Nung tinatanong natin, bakit tumataas presyo ng bigas? Sinagot ba tayo? Malala pa ang ginawa niya, lalong nag-import. Akala niya, pag nag-import tayo ng bigas, bababa ang presyo nito. Kayo magsabi, bumababa presyo ng bigas? Lalong tumaas. Nakakaramdam na ba po kayo dun sa taas ng presyo na yon? O kaya pa? Kakayanin pa. Kaya pa ba? Kaya pa kasi kakayanin natin. Tayo, on our own. Tinutulungan ba tayo ng Pangulo? Muli, hindi tayo sinasagot. Nung lumabas ang PIDEA Leaks, kinausap ba niya tayo? Ngayon, required siya ng saligang batas, kausapin tayo. Anong sasabihin niya? Ipapalabas niya na, uy, ang galing-galing ng Marcos administration. Maniniwala ba tayo? Ang importante lang talaga na malaman natin tungkol sa estado ng bayan ay kung kaya pa ba ng Pangulo yung mga problemang nadadarasan nating ordinaryong mamamayan. Sa tingin nyo, sasabihin niya yan sa atin? Maglalabas siya ng numero. Maglalabas siya ng growth rates. Kasi inaral ko yung SONA 1 at SONA 2 niya. At yun po ang parati niyang pahayag taon-taon. Uy, tumaas ang growth ng agricultural sector. Ayun, correct. Budol. Bakit? Hindi bumaba ang presyo ng bigas. Lumaki ang agricultural sector. 2.4%? Pero anong ginawa nila? Kahit lumaki yung local agricultural sector, pinapatay din nila sa kaka-import at kaka-import nila. Kaya tumataas presyo ng bigas. Mas malala na ngayon. Bumaba ang dollar to peso rate. Ibig sabihin, mas maraming pesos sa ilang dolyares. Dahil nagpa-import ang ating Pangulo, lalong magmamahal ang presyo ng lahat ng bilihin. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-i-import tayo, ang gamit natin dolyares. So pag bumili tayo abroad, mas maraming pesos ang kailangan para sa bibilhin natin kahit hindi dumadami yung ini-import.